ang hiwaga ng ruta patungong Maynila. Kahit anong mangyari, ang ruta patungong Maynila ay hindi natin maaaring isuko. Sa loob ng tahimik na conference room, sinabi ito ng senior crew na si Isabel ng may buong paninindigan. Isa lang namang international route yan, ano po bang espesyal dito? Tanong ng baguhang si Amy na may pagtataka sa kanyang mukha. Nagpalitan ng makahulugang ngiti ang mga senior crew sa paligid niya. Hindi ito kayang ipaliwanag sa salita, sagot ng isa. Kapag naranasan mo na, tiyak na magbabago rin ang tingin mo. Ito ang ruta na pinapangarap ng lahat ng profesional na flight attendant na liparin kahit saan pa man sila sa mundo. Bakit nga ba napaka-espesyal ng biyahe patungong Pilipinas? Halina't sabay-sabay nating tuklasin. Si Amy Thompson ay sumali sa Global Airlines. Matapos ang mahigpit na proseso ng pagpili, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang international flight attendant. Subalit, ang katotohanan ay mas mahirap pa sa kanyang inaasahan. Mga ginoo at ginang, mangyaring ilagay ang inyong mga electronic device sa flight mode. Magalang na paalala ni Amy sa isang binatang pasahero na abala sa kanyang smartphone. Tila hindi ito narinig. "Excuse me po, sir. Para po sa paghahanda sa paglipad, pakilagay na po sa flight mode ang inyong telepono." Tumingin sa kanya ang lalaki, umirap at pinatay ang screen. Oo na, ang kulit. Ang ganitong malamig na tugon ay pangkaraniwan na lamang. Sa mga international flight, hindi na uubos ang alitan dahil sa pagkakaiba ng kultura ng mga pasahero. Sa biyahe ni Amy mula New York patungong Paris, nagsimula na ang mga reklamo pagkalipad pa lamang. Masyadong manipis ang kumot na ito. Kulang sa pagpipili ang pelikula. Malamig na ang kape. Inaagaw ng katabi ko ang armrest ko. Sa anumang sitwasyon, nananatili siyang nakangiti habang sinosolusyunan ang mga ito, ngunit unti-unting nauupos ang kanyang kalooban. Ang inaakala niyang marangyang trabaho sa himpapawid ay isa palang nakakapagod at walang katapusang pagsubok. Baka hindi talaga para sa akin ang trabahong ito, bulong niya sa sarili. Nang bumalik si Amy sa crew lounge na bakas ang pagod, nilapitan siya ng senior na si Maria. "Ayos ka lang, Amy? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mukhang napagod ka ng husto ngayon." "Salamat, Maria. Pero parang nararamdaman ko na hindi ako bagay magtrabaho sa ere." Isang mainit na ngiti ang isinukli ni Maria. "Lahat tayo ganyan sa simula. Ako rin. Noong bago pa lang ako, araw-araw akong umiiyak sa kotse pag-uwi." Huminto siya sandali at ang kanyang mga mata ay napatingin sa malayo na may bahid ng alaala at isang espesyal na damdamin. At anong nangyari pagkatapos? Nagbago ang lahat mula nang maranasan ko ang ruta patungong Pilipinas. Nagbago ang pananaw ko, ang isip ko, at higit sa lahat, ang puso ko. Napakunot noo si Amy. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, palagi niyang naririnig ang tungkol sa Manila route. Laging may kakaibang ekspresyon ang mga senior crew kapag pinag-uusapan ito. Bakit po napaka-espesyal ng ruta patungong Maynila? Ano po ang pinagkaiba nito sa iba? Misteryosong sumagot si Maria. Iyon ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng salita. Kahit gaano ko pa idetalye, hindi mo mauunawaan hanggat hindi mo ito personal na nararanasan. Nalito si Amy. Sa training nila, malinaw na ipinaliwanag ang katangian ng bawat ruta. Sa Europe, mahalaga ang pagiging on time. Sa Middle East, kailangan ang pag-unawa sa kanilang kultura at kaugalian. Sa South America, kailangan ng masiglang pakikitungo. Ngunit ang ruta patungong Maynila ay tila isang sikreto na kailangan mong maranasan para maintindihan. May espesyal na serbisyo ba? O iba ba ang mga pasahero? Marahang umiling si Maria. Hindi ito ganoon kasimple. Pero sa susunod na may briefing para sa biyahe patungong Maynila, kung interesado ka, subukan mong dumalo. Baka makakita ka ng mga pahiwatig. Tumango si Amy sa mungkahi ni Maria. Ang kanyang puso'y puno ng pinaghalong pag-usisa at kaba. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, binuksan ni Amy ang kanyang laptop at hinanap. Flight Attendant Manila Route, why special? Ngunit wala siyang makitang anumang konkretong sagot na tumutugma sa sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Para bang walang sino man ang gustong ilarawan ito sa salita. O marahil, hindi talaga ito kayang ilarawan. Nagtanong din siya sa mga social media group ng airline industry, ngunit pare-pareho ang sagot na nakuha niya. Kailangan mo itong maranasan. May isang init na hindi maipaliwanag. Ito ang ruta na magpapabago sa pananaw mo sa buhay.
Napabuntong hininga si Amy. Parang isang kulto, naisip niya. Pero kung napakaraming nagsasabi ng parehong bagay, baka mayroon ngang espesyal dito. Ang sumunod niyang biyahe ay isang maikling domestic flight mula Los Angeles patungong Chicago, ngunit ito ang naging isa sa pinakamalubha niyang karanasan. Nagkagulo sa loob ng cabin. May mga pasaherong nag-aaway sa pagpapalit ng upuan, nagtatalo sa espasyo para sa bagahe, at may isa pang hindi sumusunod sa mga patakaran sa kaligtasan at patuloy na gumagamit ng telepono. "Excuse me po sir, para po sa inyong kaligtasan, pakikabit po ng inyong seatbelt." Sa magalang na paalala ni Amy, isang pasaherong mukhang negosyante ang tiningnan siya ng malamig. "Ano ba ang trabaho ninyo? Hindi ba't magbigay ng serbisyo? Hindi ba kayo pwedeng maging flexible? Ganyang kaliit na patakaran, hindi nyo man lang mapagbigyan?" Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Para naman ito sa kaligtasan nila, bakit hindi nila maintindihan? Pagkatapos ng flight, nag-aalalang tinanong siya ng flight purser na si Kate, "Ayos ka lang? Grabe ang araw na ito, ano? Bakit ganito kahirap? Ibinibigay ko ang lahat para sa serbisyo, pero parang walang gumagalang sa trabaho natin." Tahimik na sumagot si Kate, "May mga pagkakataon talagang ganito sa trabahong ito, pero hindi lahat ng ruta ay ganito." Huminto siya at nagpatuloy ng may makahulugang tingin. "Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, subukan mong maranasan ang ruta patungong Maynila. Baka may magbago sa loob mo." Na naman, ang ruta patungong Maynila. Sa isip ni Amy, naghalo ang pagdududa at pananabik. Talaga bang ganoon kaiba? O baka nasa isip lang nila iyon? Ilang araw ang lumipas, tiningnan ni Amy ang kanyang schedule. Napigil niya ang kanyang hininga nang makita ang mga salita. Los Angeles, Maynila, Pilipinas. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mahiwagang ruta patungong Pilipinas, sa wakas, ay mararanasan na niya. Puno ng kaba at pananabik, paulit-ulit niyang sinuri ang detalye ng biyahe. Kung totoo ngang napaka-espesyal nito, magbabago kaya ako? Handa ka na ba, Amy? Sa briefing room, ang bumati sa kanya ay ang flight purser na si Julieta. Siya ay isang veterana na may 20 taong karanasan, nakatanggap ng hindi mabilang na parangal at kinikilalang isang alamat sa industriya. "Opo, may kailangan po ba akong espesyal na paghahanda?" Ngumiti si Julieta. Isang ngiti na may kakaibang kislap. "Sa teknikal na aspeto, gawin mo lang ang dati. Pero ang pinakamahalaga, kahit may mangyaring hindi inaasahan, tingnan mo ito gamit ang sarili mong mga mata at damhin mo ng iyong puso. Isantabi mo ang mga prehuwisyo at buksan mo ang iyong isipan. Iyon ang pinakamahalaga." Na naman, ang misteryosong payo. Lalong tumindi ang kaba at pananabik ni Amy. Ano kaya ang naghihintay sa akin? Kinaumagahan ng biyahe, inayos ni Amy ang kanyang uniforme sa harap ng salamin at huminga ng malalim. Ngayon, malulutas ko na ang hiwaga. Pagdating sa airport, napansin niyang ang mga crew na nakatalaga sa Manila flight ay may ibang aura kumpara sa ibang ruta. Bawat isa ay mukhang masigla at puno ng buhay. "Okay team, ito ang flight GA209, New York, papuntang Maynila. Simulan na natin ang huling pagsusuri," masiglang sabi ni Julieta. Kasama ang ibang crew, mas naging masusi si Amy sa paghahanda ng cabin. "May kakaiba ba? Iba ang ayos ng lahat ngayon?" tanong niya sa kasamang si Sofia. Nakangiting sumagot si Sofia. "Tayo mismo ang nagbabago. Kapag lumilipad patungong Pilipinas, kusa kaming nagiging mas mainit at palakaibigan." Bago pa man niya mapag-isipan ang kahulugan noon, nagsimula na ang boarding. Tumayo si Amy malapit sa gate, handang salubungin ang mga pasahero, at dumating ang unang pasaherong Pilipino. "Good morning, welcome aboard," bati ni Amy sa Ingles. Isang napakatingkad ng ngiti ang isinukli ng pasahero at magiliw na tumango. "Thank you very much." Ang boses niya ay malumanay, ngunit sa likod ng mga salita, naramdaman ni Amy ang isang tunay na kabaitan. Hindi niya napigilan na suklian ito ng mas matamis na ngiti. Habang sunod-sunod na pumapasok ang mga pasahero, napansin ni Amy ang isang pagbabago. Ang mga pasahero ay hindi karaniwang tahimik. Sa mga dati niyang biyahe, mula pa lang sa boarding, may mga maiingay na, may malakas na nakikipag-usap sa telepono at may mga nagmamadali. Ngunit sa biyaheng ito, para silang nasa isang aklatan tahimik, ngunit hindi malamig.
puno ng init at kapanatagan ang hangin. Ito na ba ang espesyal na pakiramdam ng Manila flight? Nang makumpleto ang boarding at sa paghahanda para sa paglipad, si Amy ay naatasan sa economy class. Kahit kinakabahan, sinimulan niya ang safety demonstration. Laking gulat niya, maraming pasahero ang seryosong nanonood. Sa ibang ruta, karamihan ay nagbabasa ng magasin, nagse-cellphone o natutulog. Ngunit dito, maraming pares ng mata ang nakatutok sa bawat kilos niya. Pakiramdam ko, ginagalang ang trabaho ko. Pagkalipad, nagsimula ang meal service. Habang namamahagi ng pagkain, lalo pang namangha si Amy. Chicken or pasta po? Chicken please. Salamat, sagot ng isang matandang Pilipinong lalaki. Pagkaabot ng pagkain, akma na sanang lilipat si Amy sa susunod na pasahero, ngunit napahinto siya sa sinabi ng lalaki. Salamat sa serbisyo ninyo, nakakapagod yan. Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng taos-pusong pasasalamat. Libu-libong pagkain na ang naibigay ni Amy, ngunit ngayon lang siya nakatanggap ng ganito katapat na pasasalamat. Pagkatapos ng meal service, oras na para kolektahin ang mga tray. Habang itinutulak ni Amy ang cart sa pasilyo, nakita niya ang isang tanawin na hindi niya malilimutan. Maraming pasahero ang maayos na nagpatong-patong ng kanilang mga kubyertos, ginawang maliit na bola ang kanilang basura at nilinis ang kanilang mga tray. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Isang babaeng pasahero pa ang nagpunas ng sarili niyang mesa gamit ang tissue. Isa namang lalaki ang pinipi ang kanyang plastik na baso at maayos na inilagay sa gilid ng tray. Habang kinokolekta ni Amy ang mga tray, paulit-ulit niyang naririnig ang "Salamat po" at "Salamat sa pagod ninyo." Sa bawat marinig niya ito, naiisip niya, "Hindi, ako dapat ang magpasalamat sa inyo." Nang magkaroon ng pahinga, nagkausap sila ni Julieta sa galley. Nakakagulat, hindi ba? Nakangiting sabi ni Julieta habang tinitingnan ang ekspresyon ni Amy. Hindi po ako makapaniwala. Bakit po ganito sila kabait at kaalalahanin? Iyan ang kultura ng Pilipinas, paliwanag ni Julieta. Tinatawag nila itong pakikipagkapwa-tao. Isang uri ng mainit, palakaibigan at laging handang tumulong na puso. Ito ay likas na sa kanila. Sumunod, sinuri ni Amy ang mga banyo. Karaniwan, ito ang isa sa mga pinakaayaw na gawain ng crew sa long-haul flights. Ngunit muli, nagulat siya. Ang mga banyo ay napakalinis. Walang kahit isang patak ng tubig sa upuan ng inidoro, hindi basa ang sahig, at ang mga ginamit na papel ay maayos na naitapon sa basurahan. Ganito ba dapat ang normal? Ang mas ikinagulat niya ay isang babaeng Pilipina na kalalabas lang ng banyo. Habang tumatango sa kanya, sinabi nito, "Salamat sa pagpapanatili ninyong malinis. Ingat po kayo." Natigilan si Amy. Ito ang unang pagkakataon na may pasaherong nagpasalamat sa kanya pagkatapos gumamit ng banyo. Ginagawa lang naman po namin ang trabaho namin. Nasa kalagitnaan na ng biyahe at maraming pasahero na ang natutulog. Sa tahimik na cabin, napaisip si Amy. Kung lahat ng tao ay ganito kakonsiderasyon, magiging mas makabuluhan ang trabaho namin. Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng biglaang pag-alog. Umilaw ang fasten seatbelt sign. "Mga Ginoo at Ginang, mula po ito sa inyong kapitan. Mayroon po tayong inaasahang turbulence. Para sa inyong kaligtasan, mangyaring ikabit ang inyong mga seatbelt." Nagmamadaling pumunta si Amy sa cabin para suriin ang sitwasyon. Nag-aalala sa posibleng gulat at gulo. Ngunit ang nakita niya ay isang maayos na tanawin. Lahat ng pasahero ay tahimik na nakakabit ang kanilang seatbelt, handa sa pag-alog. Walang sumisigaw o nagpapanik. Nang lalong lumakas ang pag-uga, isang batang babaeng Amerikana ang halatang natakot. Napansin ito ng Pilipinong lalaki na katabi niya. Dahan-dahan niya itong kinausap. "It's okay, miss. This will pass. Just breathe." Naantig si Amy sa kanyang nakita. Sa gitna ng sariling pangamba, nagawa pa rin niyang alalahanin ang taong nasa tabi niya. Doon, nakita niya ang isang uri ng ugnayan na hindi pa niya naranasan. Nang matapos ang turbulence, nagsimula si Amy na mamigay ng tubig. Nang lapitan niya ang babaeng Amerikana, nagpasalamat ito. "Thank you. Ang bait ng katabi kong Pilipino. Malaki ang naitulong niya, kahit takot ako. Nang makita ko kung gaano siya kalmado, kumalma na rin ako."
Nakangiting sumagot si Amy. Mukhang likas sa mga Pilipino ang maging maalalahanin sa mga nangangailangan. Oo nga, isang napakagandang kultura. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Amy sa galley kung saan naghihintay si Sofia. Kumusta? Nakita mo na, hindi ba? Nakita ko na, pero parang hindi ko pa rin lubos na naiintindihan na may ganito karaming magalang at maalalahaning pasahero. Tahimik na sumagot si Sofia. Simula pa lang yan. Pagdating mo sa Pilipinas, mas mamamangha ka. Tumingin si Amy sa bintana. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. 3 oras na lang bago lumapag sa Maynila. Puno ng pananabik at pag-usisa ang puso ni Amy. Pilipinas, ano ka nga bang lugar? Ang mga maliliit na sorpresa sa eroplano ay lalo pang nagpatindi ng kanyang pananabik sa hindi pa niya kilalang lupain. Mga Ginoo at ginang, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 3:30 ng hapon at ang temperatura ay 25 degrees Celsius. Pagkatapos ng anunsyo, nagsimulang mag-ikot si Amy sa cabin para sa paghahanda sa paglapag. Laking gulat niya. Maraming pasahero na ang nagbalik sa orihinal na posisyon ng kanilang mga upuan, itiniklop ang kanilang mga mesa, at inayos ang kanilang mga basura. Para silang tumutulong sa amin. Habang papalapag ang eroplano, isang tahimik na kaba ang bumalot sa cabin. Mula sa bintana, kitang-kita ang magandang hugis ng mga isla. Maraming pasahero ang namangha. Iyan ang tahanan namin, ang Pilipinas, sabi ng isang lalaki sa katabing teenager. Sumagot ito na kumikinang ang mga mata. Wow, mas maganda pa kaysa sa mga libro. Nang lumapag ang eroplano sa runway, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Amy. Mula ngayon, magsisimula na ang mahiwagang karanasan sa Pilipinas. Nagsimula na ang pagbaba ng mga pasahero. Pumila sila sa exit. At dito muling nasaksihan ni Amy ang kakaibang kultura. Ang pila ay napakaayos, walang sumisingit, lahat ay tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sa mga airport sa Amerika o Europa, karaniwan na ang siksikan at singitan. Maraming salamat po, enjoy your stay. Habang bumabati si Amy sa exit, maraming pasahero ang kumaway at sumagot ng pasasalamat. Nang makababa ang huling pasahero, lumapit si Julieta kay Amy. Kumusta ang pakiramdam? Napakapayapa. Hindi ka panipaniwala. Pero parang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang espesyal na sinasabi ninyo. Nakangiting sumagot si Julieta dahil ngayon pa lang ito magsisimula. Sa loob ng 24 oras na pananatili mo rito, makikita mo ang tunay na mukha ng lugar na ito. Bumaba ang crew at dumaan sa immigration para sa mga tripulante. Amy, tingnan mo doon. Turo ni Sofia sa pila ng mga ordinaryong pasahero sa immigration. Isang hindi ka panipaniwalang tanawin ang naroon. Halos 300 katao ang perpektong nakalinya, tahimik na naghihintay, walang nagtutulakan o nag-iingay. Hindi pa ako nakakita ng ganitong pila sa immigration, bulong ni Amy. Sumingit ang isa pang senior crew na si Tomas. Dito sa Pilipinas, normal lang yan. Ang disiplina at respeto ay dumadaloy sa kanilang dugo. Pagkatapos ng immigration, habang naglalakad sa loob ng airport, sunod-sunod ang napansin ni Amy. Ang sahig ay napakalinis, kumikinang, walang kahit isang piraso ng basura. Ang mga banyo ay may mahinang amoy ng pabango at ang mga salamin ay walang bahid ng tubig, para kang nasa isang museum. Habang naghihintay ng bagahe, pinagmasdan niya ang paligid. Isang maliit na insidente ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaki ang aksidenteng nakahulog ng isang piraso ng papel. Agad niya itong pinulot at ibinulsa. Kahit may basurahan sa malapit, tila balak niyang dalhin ito hanggang makakita ng susunod na basurahan. Ang sarili mong basura, ikaw ang mag-uuwi. Napakasimpleng bagay, pero bakit ako naantig? Para makapunta sa hotel, pumila sila sa sakayan ng taxi. Ang bumungad sa kanila ay isang hanay ng mga taxi na parang mga bagong sasakyan sa sobrang kintab. Ang mga driver ay nakauniforme at bawat sasakyan ay nasa perpektong kondisyon. Dito po ma'am, sabi ng taxi driver. Binuksan ang pinto para kay Amy. Pagkasakay niya, maingat na inilagay ng driver ang kanyang bagahe sa likod, ngumiti at saka bumalik sa driver's seat. Ang loob ng sasakyan ay napakalinis. Mayroon pang libreng bottled water. Saan po tayo, ma'am?
Sa Grand Maharlika Hotel po sa Makati, sagot ni Julieta. Magalang na tumango ang driver at binuksan ang metro. Habang umaandar ang taxi, nabighani si Amy sa tanawin sa labas. Maayos na mga kalsada at higit sa lahat, ang disiplinadong pagkilos ng mga tao. First time niyo po sa Pilipinas? Mahinang tanong ng driver. Opo, first time. Ganoon po ba? Kung ganoon, tingnan ninyo ang skyline ng Makati. Maganda ang panahon ngayon, kaya kitang-kita ang ganda. Parang isang tour guide ang driver na masigasig na ipinapakilala ang mga tanawin. Hindi lang ito serbisyo, ramdam mo ang pagmamalaki sa kanilang bayan. Pagdating sa hotel, muling bumaba ang driver, magalang na binuksan ang pinto at inilabas ang mga bagahe. Salamat po, enjoy your stay in the Philippines. Nakangitiring sumagot si Amy sa ngiti ng driver. Bakit kaya? Kusa na lang gumagalaw ang katawan ko. Pagpasok sa lobby ng hotel, isang mas malalim na kultura ng init ang sumalubong sa kanila. Mabuhay, welcome po. Sabay-sabay na bati ng lahat ng staff sa front desk habang maingat na inaasikaso ang kanilang check-in. Ihahatid ko na po kayo sa inyong kwarto. Bago sumakay ng elevator, napansin ni Amy ang isang maliit na bote ng alkohol. Inihanda iyon para panatilihing malinis ang mga pindutan ng elevator. Kahit ganitong kaliit na detalye, napapansin nila. Nang makarating sa kwarto, natulala si Amy sa ganda ng tanawin ng syudad mula sa bintana. Bukas, 9 a.m. ang assembly para sa city tour, sabi ni Julieta. Tumango si Amy. Salamat po, excited na ako. Nang mag-isa na lang, napansin niya ang isang maliit na hand-woven placemat na gawa sa abaka sa ibabaw ng kama. Ang ganda, hinawakan niya ito, pinagmasdan ang maselang pagkakagawa. Naramdaman niya ang husay ng isang craftsman at ang init ng pagtanggap sa isang bisita. Para maghapunan, pumunta si Amy sa restaurant ng hotel. Isang babaeng serbidora na matatas mag-Ingles ang sumalubong sa kanya. Good evening, ma'am. Table for one? Yes, for one. This way, please. Pagkaupo niya, agad siyang binigyan ng malamig na basang tuwalya. Habang nagpupunas ng kamay, ninamnam niya ang ambiyanse ng lugar. What would you like to drink, ma'am? Water, please. Nang ihatid ang tubig, hindi napigilan ni Amy na mapahanga. Ang ganda. Ang yelo sa baso ay kristal, at ang isang hiwa ng kalamansi ay artistikong nakapatong. Hindi lang ito isang basong tubig, para itong isang obra maestra. Ganoon din ang presentasyon ng pagkain. Bawat putahe ay perpekto ang pagkakaayos, pinag-isipan ang kulay at balanse. Sining ito. Nang matapos kumain si Amy at paalis na, lahat ng staff ay ngumiti para ihatid siya. Thank you very much, ma'am. We hope to see you again. Habang nasa elevator, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Amy. May nagbago. May bahagi sa loob ko na nagsisimulang magbago. Pagbalik sa kwarto, humiga siya at napaisip. Bakit lahat ng bagay sa lugar na ito ay napakagalang at puno ng pagkalinga? Kinaumagahan, maagang gumising si Amy at nagpa siyang maglakad-lakad sa paligid ng hotel. 7:00 ng umaga, abala na ang mga kalsada. Ang mga nakaopisina ay maayos na naglalakad papuntang istasyon ng tren. Pumasok siya sa isang convenience store at masiglang bumati ang tindero. Good morning po, ma'am. Bumili si Amy ng kape. Sa cashier, kinuha ng tindero ang bayad gamit ang 2 kamay at ibinalik ang sukli gamit din ang 2 kamay. Salamat po. Bawat maliit na kilos ay umantig sa puso ni Amy. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga may-ari ng tindahan na nagwawalis sa harap ng kanilang pwesto, ang mga commuter na maayos na nakapila, at higit sa lahat, ang responsibilidad at pagmamalaki sa mukha ng mga tao. Hindi nila tinitingnan ang trabaho bilang obligasyon, kundi bilang isang karangalan. Pagbalik sa hotel, nagtipon na ang ibang crew. Ngayon, maglilibot tayo sa Maynila. Ang ating tour guide ay si Kuya Jun, sabi ni Julieta. Isang palangiting lalaki ang bumati. Magandang umaga sa inyong lahat. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa inyo ang ganda ng Maynila. Sumakay sila sa bus at nagsimula na ang tour. Intramuros, Rizal Park. Habang nililibot ang mga sikat na lugar na puno ng bagong kaalaman si Amy. Sa tanghalian, dinala sila ni Kuya Jun sa isang sikat na bulaluhan sa isang eskinita. Itong kainan na ito ay paborito na ng lolo ko. Pagpasok sa loob, isang matandang babae, ang may-ari,
ang masayang sumalubong sa kanila. "Welcome, mga bisita mula sa ibang bansa." Nang magpaliwanag si Kuya Jun, tuwang-tuwang ngumiti ang matanda. "Sana magustuhan ninyo ang lasa ng pagkaing Pilipino." Habang nakaupo at tinitingnan ang menu, tinanong ni Amy ang katabing si Sofia, "Ilang beses ka nang nakapunta rito?" "Ito na ang 15 na beses ko, pero sa bawat pagbisita, may bago pa rin akong natutuklasan." "Ganon ba ito kaakit-akit?" Tahimik na sumagot si Sofia. "Marami akong natutunang mahahalagang bagay dito. Respeto sa kapwa, atensyon sa detalye, at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagmamalaki sa iyong trabaho." Napaisip si Amy sa sinabi ni Sofia. Ito na ba ang espesyal na sinasabi ng mga senior? Naihain na ang pagkain. Kahit simpleng bulalo lang, ang ganda ng presentasyon at ang bango nito ay nagpahanga sa lahat. "Kain na tayo," sabi ni Kuya Jun. Sa unang pagkakataon, natikman ni Amy ang bulalo. Napakasarap. Ang malasa at malinamnam na sabaw ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na saya. Nakangiti ang may-ari. "Masaya akong nagustuhan ninyo. Sige lang, kumain pa kayo." Pagkatapos ng tanghalian, sumakay ulit sila ng bus. Ngayon ay papunta naman sa Bonifacio Global City, GGC. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang moderno at masiglang bahagi ng Pilipinas. Dinala sila ni Kuya Jun sa isang abalang intersection. Nang magbago ang ilaw pantawid, dumagsa ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. "May isang bagay akong gustong ipansin ninyo," sabi ni Kuya Jun. "Kahit gaano karami ang tao, walang nagbabanggaan, maayos ang daloy. At tingnan ninyo, wala man lang kahit isang piraso ng basura." Namangha si Amy. Totoo nga, sa kabila ng dami ng tao, napakalinis ng kalsada. May kultura ang mga Pilipino na kanya-kanyang basura. Iuwi mo. May pagmamalaking paliwanag ni Kuya Jun. Napakagandang kultura. May isang bagay sa loob ni Amy na unti-unting nagbabago. Pagkatapos ng tour at pagbalik sa hotel, tumanaw si Amy sa bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa syudad ay nagniningning. May kakaiba talaga sa lugar na ito. May kumatok sa pinto. "Si Julieta, pwede ba tayong mag-usap?" "Siyempre po." Umupo si Julieta sa tabi ng kama. "Ano ang impresyon mo sa Pilipinas?" Nag-isip si Amy bago sumagot. "Hindi maipaliwanag ang paghanga ko. Pero bakit ganito katindi ang epekto sa puso ko? Hindi ko pa lubos na maintindihan." Tahimik na ngumiti si Julieta. Iyan ang hiwaga ng Pilipinas. Sa unang tingin, mukha lang silang mabait, pero sa ilalim nito, may malalim na pilosopiya. Sa Pilipinas, may salita silang pakikipagkapwa-tao. Hindi lang ito simpleng serbisyo. Ito ay isang espiritu na nagmumula sa puso, kung saan inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng iba at handa kang tumulong. Tumingin si Julieta sa labas. "Noong nagsisimula pa lang ako sa trabahong ito, katulad mo rin ako, nalilito. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, kung ano ang kahulugan nito." Lumapit si Amy para makinig. "At nagbago ang lahat pagkatapos mong maranasan ang Manila route, tama po?" "Oo. Nang maranasan ko ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino, doon ko naintindihan ang tunay na diwa ng serbisyo. Hindi ito pagiging sunod-sunuran, kundi buong pusong pag-aalay." Ang mga salitang iyon ay nagpaisip kay Amy. Hanggang ngayon, tinitingnan niya ang trabaho ng flight attendant bilang simpleng serbisyo, pagtugon sa hiling ng pasahero, paglutas ng problema. Pero iba ang nakita niya sa Pilipinas. Mayroong isang magandang ugnayan ng paggalang sa isa't isa. "Bukas na ang biyahe pabalik," sabi ni Julieta. Nakaramdam ng lungkot si Amy. "Sana mas matagal pa ako dito." "Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Lahat kami, ganyan din ang nararamdaman." Kinaumagahan, pumunta si Amy sa airport. Ngayon, bilang crew, sasakay siya pabalik. Nang magsimula ang boarding, nagpasya siyang harapin ang mga pasahero sa bagong paraan. Dati, ngumingiti lang siya at bumabati. Ngayon, tinitingnan niya ang bawat isa sa mata na may taos-pusong pagtanggap. "Welcome aboard. Have a pleasant flight." Tila may mga pasaherong nakapansin sa kanyang pagbabago. Nakatanggap siya ng mas mainit na tugon kaysa dati. Pagkalipad, nagsimula ang serbisyo. Isang pamilyang Amerikano ang nagkalat sa kanilang upuan at hinayaang maglaro ang mga anak sa pasilyo. Kung dati, maiinis si Amy. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang nararamdaman. Hindi naman nila sinasadya, pagkakaiba lang ng kultura.
Marahan siyang lumapit sa mga bata at ngumiti. Nag-e-explore ba kayo sa eroplano? Bibigyan ko kayo ng special pilot wings. Nagningning ang mga mata ng mga bata. Nagpasalamat din ang kanilang mga magulang. Hindi ito utos. Binago niya ang sitwasyon gamit ang pag-unawa. Sa oras ng pagkain, habang namamahagi, pinagmasdan ni Amy ang reaksyon ng mga pasaherong Pilipino. Enjoy your meal po. Salamat. Pareho lang ang reaksyon, pero ngayon may iba na sa kanyang puso. Sa bawat pasasalamat, nararamdaman niya ang mas malalim na kahulugan ng kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang Pilipinong negosyante ang lumapit kay Amy. Miss, pasensya na. Yung katabi ko, parang masama ang pakiramdam. Nagmamadaling pumunta si Amy sa upuan. Isang batang babaeng Amerikana ang maputla. Are you okay, ma'am? I feel a little sick. Mabilis na kumilos si Amy. Kumuha ng tubig at malamig na tuwalya. Habang inaalagaan niya ang pasahero, tahimik na tumayo ang Pilipinong negosyante at lumayo para magbigay ng espasyo. I feel much better now. Thank you. Nang bumuti ang pakiramdam ng babae, kinausap ni Amy ang negosyante. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ngumiti ito. Walang anuman. Ganyan talaga kapag naglalakbay dapat nagtutulungan. Ang mga salitang iyon ay muling nagpaalala kay Amy sa natutunan niya sa Pilipinas, pagtutulungan. Oo, iyon ay isang malalim na koneksyon na hindi pa niya naramdaman noon. Pagdating sa New York, nagsimula ang pagbaba. Buong puso si Amy na nagpaalam sa bawat pasahero. Thank you, take care. Ang mga pasaherong Pilipino ay kumaway at nagpasalamat. At nakakagulat, marami sa mga kanluraning pasahero na dati walang ekspresyon, ngayon ay ngumiti at nagpasalamat din. Nang makababa ang lahat, ipinatong ni Julieta ang kamay sa balikat ni Amy. Napansin mo ba? Dahil nagbago ka, nagbago rin ang mga pasahero. Malalim na tumango si Amy. Ang pakikipagkapwa-tao na nakita ko sa Pilipinas, hindi lang pala ito kultura. Isa itong pilosopiya ng ugnayan ng tao sa tao. Tama. At iyan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng ruta patungong Maynila. Ipinapaalala nito sa atin ang tunay na diwa ng ating trabaho. Sa mga sumunod na buwan, lumipad si Amy sa iba't ibang ruta. Ngunit saan man siya mapunta, hindi niya kinalimutan ang diwa ng pakikipagkapwa-tao. Tumaas ang kanyang ratings mula sa mga pasahero. Isang araw, naatasan siyang maging trainer ng mga baguhan. Tumayo siya sa harap nila. Ang trabaho natin ay hindi lang serbisyo. Ito ay trabaho na nag-uugnay ng mga tao. Ikinuwento ni Amy ang kanyang karanasan, ang mga nakita niya sa Pilipinas, ang naramdaman niya at kung paano nito binago ang kanyang buhay. Sa Pilipinas, nakilala ko ang isang malalim na pilosopiya na tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ito ay ang espiritu ng taos-pusong pag-unawa sa iba at paggawa ng iyong pinakamahusay. Seryosong nakikinig ang mga baguhan, pero huwag kayong magkakamali, dagdag ni Amy. Hindi ito eksklusibo sa Pilipinas. Ang espiritong ito ay natutulog sa puso nating lahat. Pagkatapos ng training, isang baguhan ang lumapit sa kanya. Ma'am Amy, ang una ko pong assignment ay sa Manila route. Congratulations. Magiging isang napakagandang karanasan yan. Pero kinakabahan po ako. Sabi nila, espesyal daw, pero hindi ko alam kung bakit. Naalala ni Amy ang kanyang sarili noon. Isa lang ang maipapayo ko sa iyo. Tiningnan niya ang baguhan sa mata. Tanggapin mo ang lahat ng may bukas na isipan. At higit sa lahat, magkaroon ka ng lakas ng loob na mapansin ang pagbabago sa sarili mong kalooban. Pagbabago? Oo. Ang Pilipinas ay parang isang salamin. Ipinapakita nito ang tunay na anyo natin. Ilang taon ang lumipas, inimbitahan si Amy na magsalita sa isang malaking kumperensya ng airline industry. Nagtipon ang mga profesional mula sa buong mundo para pakinggan ang kanyang kwento. Ang nagpabago sa aking buhay bilang flight attendant ay ang pagkakatagpo ko sa isang ruta. Ang kanyang malinaw na boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang karanasang ito ang nagpabago sa aking pananaw sa kung ano ang tunay na kahulugan ng serbisyo. Tumingin si Amy sa mga nakikinig. Ang tunay na serbisyo ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang Pilipinong lalaki ang lumapit sa kanya at magalang na yumuko. Maraming salamat po sa napakagandang talumpati. Isa po akong dating flight attendant sa isang airline sa Pilipinas.
Magalang ding sumagot si Amy. Ngumiti ang lalaki. Nang marinig ko po ang inyong kuwento, naantig ako. Bilang isang Pilipino, nagpapasalamat ako sa malalim na pag-unawa at pagpapalaganap ninyo sa aming kultura. Hindi po, ako po ang dapat magpasalamat sa Pilipinas dahil sa dami ng itinuro nito sa akin. Tahimik na tumango ang lalaki. Pero ang pakikipagkapwa-tao ay hindi lang para sa mga Pilipino, hindi po ba? Ito ay isang magandang katangian na dapat ay nasa puso ng lahat ng tao. Opo, sabi ni Amy, na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at bansa, kapag ang mga tao ay nag-ugnayan gamit ang puso, iyon ang tunay na layunin na dapat nating abutin. Pauwi, tumingala si Amy sa langit. Isang magandang linya ng ulap na kulay kahel ang nakaguhit sa dapit hapon. Sa ilalim ng mga ulap na iyon, may mga taong nag-aalay ng buong pusong serbisyo para sa iba. Naalala niya ang dati niyang sarili ang baguhang pagod at nawawalan ng pag-asa. Ngayon, nasa posisyon na siya kung saan nakaka-impluwensya siya ng maraming tao. Ang lahat ay nagsimula sa kanyang pagkakatagpo sa ruta patungong Pilipinas. Ang buhay ni Amy ay lubos na nagbago dahil sa Pilipinas. Ngunit hindi lang ito isang simpleng karanasan sa kultura. Ito ang sandali kung kailan nagising ang natutulog na binhi ng tunay na serbisyo sa kanyang puso. Sa ugnayan ng mga tao, minsan, ang pagkakaiba ng kultura ay nagiging hadlang. Ngunit kapag nilagpasan natin ang pader na iyon at sinubukang kumonekta, doon natin matatagpuan ang tunay na pagkakaisa. Ang pakikipagkapwa-tao na natutunan ni Amy ay hindi lang isang teknik sa serbisyo. Ito ay isang saloobin ang paggalang at taos-pusong pakikitungo sa kapwa. Ito ay isang universal na halaga na higit pa sa anumang bansa o kultura. Marahil, kung sa ating pang-araw-araw na buhay, maglalaan tayo ng kaunting panahon para ilagay ang ating sarili sa posisyon ng iba at pakitunguhan sila ng buong puso, ang mundo ay magiging isang mas mainit at mas magandang lugar. Ano sa tingin mo?